Yung ICI, tapos na po ang kanyang silbi. Eh, ano ba talaga silbi ng ICI? Ngayon po nakita na natin maski yung mga kakampi nila si De Lima, umaangal. Wala palang silbi raw yung ICI. Ngayon mo lang naintindihan, De Lima? Kasama kayo sa nanloko sa mga tao. Kami, in fairness po sa mga Duterte supporters lang po nagsasabi ng katotohanan. Na yung ICI na yan, palabas lang po yan. O, tignan nyo. Totoo po tayo, di ba? Wala talaga na ipakulong. Palabas lang talaga yung ICI. Habang mainit, magkakreate tayo na ICI. Habang mainit pa. Eh sa tansya nila, malamig na. Wala nang umaangal gaano. Payapa na natin. Buwagin na yan. Sayang din yung pera niyan. Hindi po kayo tatantanan ng mga Duterte. Ito po, ang mga Duterte. Duterte Black na pinamumunuan ni Paulo Duterte, Isidro Ungab, Omar Vincent Duterte at Harold James Duterte. Naggawa po sila ng resolusyon. Maikli lang po to, half page lang, basahin ko na lang. A resolution requesting the Office of the President and the Independent Commission for Infrastructure to release its accomplishment reports. Whereas, last September 24, 2025, the House of Representatives suspended the proceedings of Infracom and turned over all documents to the Independent Commission for Infrastructure. Whereas the Independent Commission for Infrastructure was established through Executive Order Number 94. Whereas Section 8 of EO 94 provides the ICI shall provide monthly reports to OP through the Office of the Executive Secretary. The ICI shall likewise cause the publication of its accomplishment and such other relevant reports. Dapat pala pinapublish nyo sa dyaryo yung mga accomplishment nyo. Whereas the Commission had submitted its 125-day report to the President and is currently finalizing its final accomplishment report. Whereas the Commission has not published any of its accomplishment or other relevant reports as required in Executive Order 94. Now therefore, be it resolved by the House of Representatives requests the Office of the President and the Independent Commission for Infrastructure to furnish the House of Representatives with copies of this report. Po mga kapatid, wala silang lusot dyan dahil yung pagkakatatag nila, bakit po kinakailangan sila mag-report? Bakit po kinakailangan nilang ibigay ang report nila? Una, binadgetan po natin yan. Sa ilang buwan nilang pagtatrabaho, September 2025, September, October, November, December, January, February. Halos pagdating ng January, February, wala na silang ginagawa, di ba? Nag-resign na lahat. So, 2025 na lang. 3 buwan. 41 million po ang binadget dyan sa mga tao na yan. Mag-axel lang tayo ng 41 million. Wala naman tayong nahita. May napakulong ba? Natukoy ba man lang nila yung mastermind? Kaya, mga kapatid, ano lang po talaga yan? Palabas lang talaga. Sarsuela lang po yan. Pero kinakailangan po nila mag-report. Hindi po nila pwede sabihin na wala silang natuklasan. Dahil kung wala silang natuklasan, solely nila budget nila. Ano yan? Kahit na ano, wala sila. Okay.
Sayang ang budget. Ang dami pong ginagawa ng gobyernong ito na sayang lang. Walang katuturan. Katulad po ng pagpunta dyan sa kababaihan, United Nations. Wala naman pong usapin ng kababaihan dito sa Pilipinas. Dahil dito po, ang tatapang po ng mga babae dito. Wala po tayong mga inaapi yung mga kababaihan dito. Ha? Konti lang nga masabi mo na nagandahan ka sa babae at medyo nakaramdam ka ng kakaiba eh. Babatikusin ka na ng sangkatutak na tao eh. Karamihan sausawero at sausawera lang. 'Di ba, Congressman Bong? Yan po, malinaw na pag-aksaya. Ano pa po malinaw na pag-aksaya ng budget at saka ng panahon ng presidente? Nangangampanya na maging member ng Security Council. Isa lang po ang problema natin, no, sa ating teritoryo. Isang bansa lang. China lang po tayo may problema. Hindi pa natin malutas-lutas. Ayaw pa natin makipag-usap. Naghangad pa yung presidente natin na maging member ng United Nations Security Council. Kapani-paniwala ka ba na UN Security Council? Ano kaya ang mareresolba mong bangayan sa mundo? Simpleng problema lang ng mga OFW. Tayo lang po yata hindi nagpapadala ng eroplano natin para iligtas yung mga OFW natin. Napakatagal na. Nung sinadjust pa yan ni BP Sara, binanatan pa siya ni Auntie Claire. Na imposible daw. Okay. Kaya po, ang daming ginagawa, pero yun nyo, tinigil ang lahat ng investigasyon dahil may ICI na raw. Yung pala, wala naman palang maimbestigahan yung ICI. Bigla nila na-realize, walang pangil. Gumawa ng batas para lalagyan ng pangil yung ICI. Si Tito Soto ang author. Ngayon hindi na uso ICI. Wala na lang. Pinagdebatihan, pinanukala. Ang dami pong ginagawa natin. Isa pa, anti-dynasty bill. Sabi ko nga nagsusulong ng anti-dynasty, panay dynasty. Ang author si Sandro Marcos. Si Sandro Marcos po, may tiyahin na senador, may tatay na presidente, may pinsan na gobernador, may mga tiyuhin na mayor. Siya congressman. Ikaw ang author. Dynasty nga kayo. Kaya talagang lang inuugag lang tayo ng pamilya na to eh. Sila author, sila ni D. Si D, ang daming kamag-anak ng mga politiko. Tapos kayo mag-author ng anti-dynasty bill. Kasi nga gusto nila malihis, anti-dynasty bill kasi mga dynasty ang mga magnanakaw eh. Utot nyo. Correct. Walang plano ang gobyerno. Get well, Sir Bads. God bless Philippines. Napakataas daw ng gasolina ngayon. Kawawa kami mga mahirap. Walang planong gobyerno. Naman siya makakakorap doon. Wala ang budget. Gusto niya lang talaga mag-project. Manalo man niya, wala rin namang mangyayari sa Pilipinas. Ang hirap-hirap na ng bansa natin. Unahin pa yung pagpo-project na member ka ng United Nations Security Council. Okay.